Lolo, bakit po ba palagi po tayong pumupunta sa gitna ng kagubatan? Bakit mo naman naitanong yan, Apo? Kahit naman sabihin ko sa iyo dahilan, hindi mo rin naman ako maiintindihan. Paano ko naman po kayo maiintindihan, Lolo? Hindi naman niyo po pinapaliwanag sa akin eh. Saka, bakit po ako palagi ninyong isinasama rito? Bakit hindi po si tatay? Nang hindi naman po tayo nahihirapan sa pagdudukal ng lupa. Sos, alam mo naman na galit sa akin ang tatay mo, hindi ba? Isa pa, hindi niya ako kinakausap. Saka, ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko sa bagay nito. Pagdating ng araw mapapakinabangan mo rin ito, Apo. Galit pa rin po ba sa inyo si tatay? Kayo po ba ang sinisisi niya sa pagkamatay ni nanay? Tama ka, Apo. At wala naman akong magagawa tungkol sa bagay na yon. Mukhang kasalanan ko talaga kung mas pinili kitang iligtas at hinayaan kong mamatay ang nanay mo. Kaya po ba pakiramdam ko malayo ang loob sa akin ni tatay? Kasi lolo, sinisisi rin po ba niya ako dahil po sa pagkamatay ni nanay? Ay nako, Apo. Bakit naman napunta dyan ang usapan natin? Kahit na kailan hindi ka sinisi ng iyong ama. Mahal na mahal ka niya, Apo. Wala ka namang kasalanan Kaya bakit mo naisip yan? Ewan ko po, lolo. Pero pakiramdam ko po hindi na ako mahalaga sa kanya. Palagi po siyang galit sa akin At kapag kinakausap ko po siya, hindi rin po siya tumitingin sa mukha ko. Kaya po pakiramdam ko po, talagang kasalanan ko ang lahat kasi nabuhay po ako. Ay sus Mariosep, huwag mong isipin niya na po. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin ng tatay mo. Kaya huwag kang mag-iisip ng ganyan. Pagod lang ang tatay mo sa pag-uuling ng mga kahoy. Kaya madalas kanyang nasisigawan. O hala, nandito na pala tayo Lumapit ka po. Doon, sa ugat ng puno ng balete. Lolo, sandali lang. Nagtataka lang po talaga ako sa inyo Bakit po ba kailangan niyong hukayin ng garapon? Hindi po ba ibinaon niyo na po yan noong nakaraang linggo? Tapos tuwing Biyernes po alas 4 ng hapon, hinuhukay po natin ang lupa. Tapos titignan na naman po niyo yun. Tapos kakausapin. Tapos ibabaon na naman po niyo uli. Hindi po ba kayo napapagod, Lolo? Ay nako, Diyos kong bata ito. Ang dami-dami mong tanong. Apo, balang araw, malalaman mo rin kung bakit ko to ginagawa. At kaya naman kita isinasama rito para kahit hindi na ako bumalik dito, ay alam mo na ang mga dapat gawin. Saka Apo, hindi pakikipag-usap ang ginagawa ko, kundi utob o pagbibigay bisa sa bagay na nasa loob ng garapon. Binubulungan ko ito ng mga orasyon na hindi dapat marinig ng sinuman. Kaya hindi ako dapat na mapagod, Apo. Dahil mababaliwala lamang ang paghihirap ko sa loob ng 10 taon. Utob? Ano po yun, Lolo? Basta malalaman mo rin, Apo. Kaya sige na, tulungan mo na ako rito, madali ka. Lolo, pampaswerte po ba yan? Kaya hindi niyo po sinasabi sa akin kung ano po ang laman yan? O baka isang ginto para magkapera po tayo? Pagkatapos bibili po tayo ng maraming pagkain. Bahay po at saka maraming candy. Saka po maraming magagandang laruan. Nako, hindi, Apo. Para ito sa pagliligtas sa mga tao. Kapag dumating na ang oras ng paniningil ng masasamang elementong nagtatago sa dilim. Alam mo, Apo, meron akong nagawang pagkakamali noon dahil kailangan kong magdesisyon kung sino ang pipiliin ko. Kaya't hindi maiiwasang magiganti ang taong nagawan ko ng kasalanan. Pero kahit kailan, ay hindi ko pinagsisisihan ang mga nagawa ko. Pero Lo, di ba
masama pong gumanti sa mga taong nagkakasala? Oo, Apo. Kaya lang iba ito. At ang garapon na hukay natin ay naglalaman ng isang makapangyarihang bato. Hala, para po palang mga superhero, Lolo. Yung napapanood ko po sa TV. Ang galing. Sige na po, gusto ko na po makita ang laman ng garapon, Lolo. Kulit mo talaga, bata ka. Sinabi nang hindi pa nga itong tamang oras para makita mo, Apo. Ay, saka na lang natin pag-usapan ito. Halika, tulungan mo ulit akong magdukal ng lupa. Kanina pa tayo nagkikwentuhan eh. Baka hanapin ka na ng tatay mo. Nako, imposible po yun, Lolo. Nahanapin po ako ni tatay. Tumayo at lumapit ang may 10 taong gulang na si Bibo sa kanyang Lolo Efren. Habang nakaupo ito, malapit sa ugat ng puno ng balete. Halos 2 buwan na nila itong ginagawa at hindi magtatagal ay malapit na niyang malaman kung para saan ba ang garapon na madalas ay ibinabaon ng matanda sa lupa. Ilang minuto lang nilang hinuhukay ang lupa gamit ang pala na bitbit ni Lolo Efren. Saka nito kukunin ang transparent na garapon na may kulay dilaw na likido sa loob. Halatang malapot yon na may nakababad na patay na alakdan. Inilapag ni Lolo Efren ang garapon sa lupa. Pagkatapos ay ipinikit nito ang kanyang mga mata. Habang ang kanang kamay nito ay nakapatong sa makalawang na takip ng garapon bago nito muling ibabalik sa hukay. Tatabunan ng lupa at pagkatapos ay maglalakad na sila pauwi. Paulit-ulit na ganun ang kanilang ginagawa. Hindi pa man sila nakakarating sa kanilang tirahan ay nakita na nila ang humahangos na si Marlon. Butil-butil ang pawis nito sa noo. Halatang tumakbo ito para hanapin sila. Kapansin-pansin din ang pamumutla ng labi ng kaibigan bago nakatukod ang 2 kamay na nakayuko habang nagsasalita. Mabuti na lang. Nakita ko na kayo, Lolo Efren, Bibo. Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Bakit ba, Marlon? May nangyari ba? Hindi agad ito nakapagsalita para sagutin ang tanong ni Bibo. Itinuturo nito ang pinanggalingang daan habang habol pa rin ang sariling hininga. Aba, sige na Marlon, magsalita ka na. Paano namin malalaman na nangyari sa'yo? Ano ba talaga nangyari? Si Mang Nardo po. Nakita ko pong walang malay sa daan. Namamaga po ang kanyang muka at mataas na rin po ang lagnat. Nagpatulong na lamang po ako sa mga kaibigan ni tatay na madala po siya kahit kay Lola Celia. Ano ka mo? Abay, Diyos ko po. Ano nangyari at nagkagayon siya? Halika, Bibo. Kailangan natin makita ang ama mo. Magmadali ka. Saglit lang na hindi nakagalaw si Bibo nang marinig niya ang sinabi ng kanyang kaibigan. Akma na sana silang tatakbo sa daan pauwi sa bahay nila, pero pinigilan sila ni Marlon. Hindi po riyan ang daan. Dito po. Dito po tayo sa kabilang daan. Tara na po. Bilisan niyo po. Sige, tara. Teka lang. Ano napansin mo sa kanya, Marlon? Maliban sa pamumula ng kanyang muka. May nakita rin po akong 5 butas sa kanyang hita. Sa palagay po namin mayroong kumagat sa kanya na makamandag na hayop sa gubat. Mas lalong nilakihan ng maglolo ang kanilang paghakbang sa pagtahak sa daan papunta sa bahay ni Lola Celia. Matagal nang albularya ang matanda sa kanilang baryo, pero ngayon lang nila mapupuntahan ang bahay nito dahil puro kagat lang naman ng aso, tuklaw ng ahas o kahit na anong kagat ng makamandag na hayop ang ginagamot ng matanda gamit ang kulay itim na batong pangtambal. Habang tinatahak nila ang daan, ay panay ang tulo ng luha sa mga mata ni Bibo. Natatakot siya para sa kanyang ama. Baka mapahamak ito at hindi niya na maabutang buhay si Mang Nardo. Kahit hindi ito madalas na makipag-usap sa kanya, ay hindi pa rin naman niya hahangarin na mapahamak ito o may mangyaring masama. Lakad at takbo ang ginawa nila para makarating kagad sa bahay ni Lola Celia.
Pagkarating ng tatlo sa tapat ng bahay ng matanda, napansin nila ang mahabang pila ng maraming tao. Nakaupo ang mga ito sa upuang gawa sa kahoy. Hinanap kagad ng paningin ni Bibo kung nasaan ang kanyang ama, pero bigo siyang makita ito roon. Marlon, akala ko ba nandito si tatay? At dito mo siya dinala? Nasaan si tatay? Ipinasok namin siya sa loob ng silid ni Lola Celia dahil wala pa rin siyang malay nang dinala namin siya rito eh. Kaya tara na po sa loob. Sa likod po tayo ng bahay dumaan. Sumunod sina Lolo Efren at Bibo kay Marlon habang malaki ang mga hakbang ng kanilang paa. Halos patakbo silang pumasok sa kusina ng matanda. Marami pa rin ang mga taong nakaabang sa loob ng bahay. Lahat ay naghihintay na matapos ang matanda sa pagtatambal sa sugat ng mga ito. Maririnig ang mga daing dahil sa sakit. Ang iba naman ay namimilipit dahil sa kirot ng mga sugat nito. Dito niya napansin na parang ang daming nakakagat ng sinasabing hayop sa gubat. Lola Celia, kasama ko na po ang ama at anak ni Mang Nardo. Sasamahan ko po muna sila sa loob ng silid. Ay, salamat naman. O sige na, Marlon. Samahan mo na muna sila at susunod na lamang ako sa inyo kapag natapos na ako rito. Tara na po, Lolo Efren. Dito po tayo. Pinagmasdan muna ni Bibo ang itsura ng matandang babae. Sa tingin niya ay edad 68 taong gulang na ito. Maraming nakasuot na kwintas sa leeg nito at napansin niyang lahat ng yon ay gawa sa sanga ng kahoy. Palaging nakangiti kapag kaharap ang mga pasyente. Nakita niya rin ang mga bato sa mga sugat ng mga pasyente na nakadikit sa mga balat ng mga ito. Biglang nagtama ang kanilang paningin. Para bang meron siyang kakaibang naramdaman nang matitigan niya ito sa muka. Ano pa bang ginagawa mo rito? Aba sige na, puntahan mo na ang tatay mo ron sa silid. Ginabot ko na siya at pwede niyo na siyang maiuwi kapag nagkabalay na siya. Narinig naman ni Lolo Efren ang sinabi ni Lola Celia kay Bibo na bumalik pa nang maramdamang hindi siya sumunod rito sa pagpasok sa silid. Hinila ni Lolo Efren ang kanyang kamay at humarap kay Lola Celia. Maraming salamat sa iyo, Celia. Ay walang anuman. Sige na, puntahan niyo na ang anak niyo. At marami pang pasyenteng naghihintay sa akin sa labas. Tara na, silipin na muna natin si Nardo, Apo. Susunod na lang po ako. Dito po muna ako, Lo. Iniwan sila ni Lola Celia at lumabas ito papunta sa sala. May dala itong palanggana at talbos ng mga bayabas. Naunang pumasok sa loob, sina Lolo Efren at Marlon. Si Bibo naman ay naiwan sa kusina habang pinagmamasdan pa rin ang ginagawa ng matanda. Minsan na rin siyang nangarap na maging isang albularyo katulad ng matanda. Kaya lang, pagkatapos mamatay ng kanyang ina, ay hindi na siya iginapang ng kanyang ama sa pag-aaral dahil kulang pa sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw ang kinikitan ng kanyang ama sa pag-uuling ng kahoy. Lalo pa at nagkasakit ito ngayon. Napansin ni Bibo na parang may ipinapainom na kulay berdeng likido si Lola Celia sa mga pasyente nito. Parang katasyon ng dahon ng bayabas. Tig-iisang kutsara ang dami nun, pero mabisa ang gamot para sa sugat. Pagkatapos ang namumutlang labi ng pasyente, ay biglang magkakaroon ng kulay at mawawala ang lagnat. Lihim siyang humahanga sa matanda. Akma na sana siyang lalapit dito nang maramdaman niya ang kamay ni Marlon. Nakakunot ang noo nito na binalikan siya para pumasok na sa loob ng kwarto ng matanda. Hoy, ano ka ba? Saan ka ba pupunta? Hinahanap ka lang ni Lolo Efren eh. Manunod sana ako sa panggagamot ni Lola Celia. Bakit ba? Anong bakit ka dyan? Baka magkabalay na si Mang Nardo, wala ka sa tabi niya. Mahalaga pa bang nasa tabi niya ako? Bibo, ano ba? Pambihira ka naman eh. Kailangan pa bang itanong yan? Akala ko ba nag-aalala ka sa kanya. Bakit Marlon? Kumusta na ba siya?
Wala pa ring malay ang tatay mo, pero may benda na ang sugat sa hita niya. Grabe, ang taas ng lagnat niya talaga. Saka, namamaga pa rin ang kanyang muka. Wala sanang balak si Bibo na tignan ng kanyang ama dahil alam naman niya na mabuti at mahusay ang matandang gumamot dito. Kaya nang marinig niya ang sinabi ni Marlon ay nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng silid nito. Nakita niyang nakahiga ang kanyang ama sa katre na gawa sa kawayan. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang wala pa rin itong malay. Malungkot na nakaupo si Lolo Efren sa tabi ni Mang Nardo. Maya-maya pa ay pumasok na si Lola Celia. Hindi pa rin ba siya nakakabalay? Hindi pa rin, Celia. Saka bakit ganun? Hindi mawala-wala ang lagnat niya. Batay sa nakita ko sugat niya sa hita. Parang naggaling yun sa kagat ng hayop na may mahabang pangil. Pero babaya lagi, mawawala na rin ang kanyang lagnat. Dahil nilagyan ko na yun ng tambal. Baka pagod lang siya, kaya nakatulog. Lola, gusto ko rin po sanang matuto sa panggagamot. Bakas sa mukha ng matanda ang gulat sa sinabi ni Bibo. Napapangiti itong napatitig sa mukha niya, pero naramdaman niya ang kamay ng matanda na ipinatong sa kanyang balikat. Diyos mio naman bata ito. Pasensya ka na, Celia, ha. Pilyo lang talaga batang ito eh. Palibas ay nagmana sa kanyang ama. Mausisa, kaya lahat na lang gustong subukan. Bakit? Wala na ba masama kung gusto niya subukan Kung hindi nakakaabala, gusto mo bang turuan kita, Bibo? Opo, Lola. Gusto ko po. Tamang-tama. Si Marlon din ay nagsabi sa akin kahapon na gusto rin daw niyang matuto sa panggagamot. Talaga po ba? Totoo po ang sinasabi niyo, Lola? Napatingin si Bibo sa kinaroroonan ni Marlon. Hindi siya makapaniwalang gusto rin ng kanyang kaibigan ang maging isang albularyo. Gusto mo ba talaga matuto sa panggagamot kay Celia, ha, Apo? Hindi madaling matuto sa panggagamot. Marami kang kailangang pagdaanan. Opo, Lolo. Desidido po ako. Saka makakasama ko naman po si Marlon Para kapag nagkasakit kayo, ako na po ang gagamot sa inyo ni tatay. Napakaswerte mo naman pala, Efren, sa pagkakaroon ng mabait na apo. Aba, nasan ba ang nanay ni Bibo? Kasi... Ay, hindi na bale. O paano? Bibo, pangako yan Gusto ko na rin na may mapagpapasahan ako ng aking kaalaman sa pagkagamot. Malayo ang mararating yung magkaibigan, kaya't ipagpatuloy nyo yan. Mabuti pa si Bibo. Papayagan ni Lolo Efren. Ako po kasi, hindi ko alam kung papayagan po ako ng mga magulang ko di wag mong ipaalam sa kanila. Nako, mali yun, Apo. Walang respetong anak ka kapag hindi ka nagpaalam sa magulang mo. Teka, nasabi mo na rin ba ito, Apo, kay Nardo? Po? Nakong bata ka. Alam ko lang ibig sabihin ng pamimilipit ng mga kamay mo. Mas makabubuting magpaalam ka muna kay tatay mo. Aba, baka sa akin pa siya magalit. Saka ayoko ng gulo sa pagitan naming dalawa. Kaya sana, Apo, magpaalam ka muna sa kanya. Tama naman ang lolo mo, Bibo. Baka paghihintay naman ako O paano? Maiwan ko muna kayo, ha? Tawagin niyo na lamang ako sa labas kapag nagkabalay na si Nardo. Nahabol na lamang ng tingin ni Bibo si Lola Celia habang papalabas ito sa silid. Nagkatinginan naman sina Marlon at Lolo Efren nang tumingin ang mga ito sa kanya. Maya-maya pa ay napansin niyang gumalaw ang daliri ng kanyang ama. Naglahong bigla ang pag-aalala niya nang makita itong nagmulat ng mga mata. Tay, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Anong ginagawa niyo rito? Saka nasan ako? Ako po nagdala sa inyo rito. Nasa bahay po kayo ni Lola Celia. Ganun ba? Gusto ko nang umuwi. Magpahinga ka na muna saglit, anak.
para bumalik ang lakas mo. Tumingin ng masama si Mang Nardo kay Lolo Efren. Napansin ni Bibo ang pagguhit ng galit sa mga mata ng kanyang ama. Kayo manatili rito. Hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Umalis na nga kayo sa harapan ko. At babangon na ako. Tay, nag-aalala lang naman po kami sa inyo eh. Ay, wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ng mga pag-aalala nyo sa akin. Bakit ba ako nandito ha? Bakit po ba ganyan kayo, Tay? Kami na nga po nag-aalala sa inyo, galit pa po kayo. Nakakahiya naman po kay Marlon, no? Siya po nagmalasakit sa inyong dalhin kayo rito. Yun naman pala eh. Hindi naman pala kayo nagdala sa akin dito eh. Salamat na lang sa'yo, Marlon ha. Pero kailangan ko nang umuwi. Walang anuman po, Mang Nardo. Apo, sige lumabas ka muna. Marlon, samahan mo muna si Bibo. Ako nang bahala rito. Umalis din kayo, Tay. Hindi ko kayo kailangan dito. Iniwan ni Bibo sina Mang Nardo at Lolo Efren na nag-uusap. Tila naglagay na talaga ng pader na harang ang kanyang ama para kay Lolo Efren. Malungkot siyang lumabas ng silid ni Lola Celia. Naramdaman niya ang palad ni Marlon sa balikat niya. Isipin mo na lang, Tol, na wala kang narinig. Ganun lang kasimple yun. Ipaubaya na lang natin sa Diyos ang pagbabati nilang mag-ama. Sana nga. Pero Marlon, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi malungkot para kay Lolo eh. Di ba matanda na siya? Ang dapat sa kanya hindi nalulungkot ng ganun. Lalo pat nasa ibang bahay sila. Nakakahiya sa mga makakarinig. Bakit ba lumalim ng ganun ang hidwaan nilang mag-ama? Hindi ko nga rin alam eh. Si Lolo lang naman na madalas na nagkikwento sa akin tungkol kay nanay eh. Magmula na magkaisip ako, kahit kailan, hindi pa ako kinausap ng maayos si tatay. Tol, alam mo ba na minsan ko nang narinig sa mga magulang ko tungkol sa nanay mo? Kaya lang, wala ako sa katayuan para magsabi sa iyo eh. Mabuti lang sa kanila mo marinig. Mahalagang malaman mo kung ano ang punot dulo ng galit nila sa isa't isa. Mahirap yan. Baka pagsisiyan nila sa bandang huli. Nako, bahala sila. Matatanda na sila. Alam na nilang tama't mali. Kung ayaw sa akin ni tatay, hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa kanya eh. Saka mahalaga, nagkakausap kami ni Lolo. Si tatay, bahala siya kung ano ikinakagalit niya kay Lolo. Teka, maiba nga pala tayo ng usapan. Ikaw ba seryoso na sa pagpapaturo mo ng panggagamot kay Lola? Aba, syempre naman. Gusto ko talaga maging katulad niya. Ang dami kasing napapagaling ni Lola eh. Saka ang astig na mga gamit niyang pantambal. Isang tapat lang ng bato, magaling na agad ang pasyente niya. Totoo ba yung naririnig ko, ha, Bibo? Sabay silang napalingon ni Marlon sa pinagmulan ng boses ni Lola Celia. Nakangiti ito na kanina pang nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Kanina pa po ba kayo dyan, Lola? Naku, pasensya na po. Bakit ka naman hihingi ng pasensya? Masaya pa ako dahil naiintindihan mo ang ginagawa kong panggagamot sa mga pasyente ko. Siya nga pala, nagkabalay na pala si Nardo. Hindi ba kayo papasok? Pinalabas pa nga po kami ni Lolo Efren eh. Mukhang nagtatalo na naman po sila. Ay, ganun ba? Kaya pala nandito kayo. O heto nga pala, para sa inyong dalawa. Kunin nyo, isuot nyo sa leeg nyo. Kwintas po, Lola Celia. Bakit po? Para saan po ba ito? Proteksyon yan laban sa pag-atake ng masasamang elemento na nagkukuble sa ating paligid. Masamang elemento? Ano po ba yun, Lola? Mga nilalang na nagkukuble sa kadiliman. Katulad ng mga aswang, mga nag-aanyong tao o hayop. Kaya palagi kayong mag-iingat. Pero dahil sa proteksyong ibibigay ko sa inyo, hindi nila kayo basta-basta masasaktan. O sige na, isuot nyo na yan. Wow! Ang ganda naman po nito, Lola. Ang astig po tignan. Teka, ano po bang tawag sa kwintas na ito? Ang tawag dyan matag-uwak.
Isang uri ng bunga ng punong liwag na madalas na makikita sa katawan ng puno ng balete. Mabisang pantaboy yan sa panganib at kabalasan. Madalas yan gamitin ng mga albularya katulad ko. Di ba? Gusto nyo maging albularyo kagaya ko? Magtatanong pa sana si Bibo sa matanda nang bigla nang lumabas ang kanyang ama. Hindi ito nagsalita. Dumaan lang ito sa harapan nila. Kasunod ang malungkot na si Lolo Efren. Lolo Efren, ano po nangyari sa pag-uusap nyo? Ayoko muna pag-usapan niyan, Bibo. Tara na, umuwi na tayo at malapit ng dumilim. Uuwi na ba kayo? Oo, Celia. Malapit na kasing gumabi. Mahirap maglakad lalo pa't kailangan naming dumaan sa kakahuyan. Maraming salamat nga pala sa'yo. Pasensya na rin sa abala. O siya, tara na po. Umalis na tayo. Nang makaalis na sila sa bahay ng matanda, ay napansin ni Bibo na kanina pa walang imik si Lolo Efren. Magmula nang umalis sila sa bahay ni Lola Celia, panay rin ang buntong hininga nito. Hindi niya alam kung ano ang pinag-usapan ng kanyang ama at ng kanyang lolo. Tila nawala ang saya sa mukha ni Lolo Efren. Binasag lang ni Marlon ang katahimikan sa pagitan nila nang makarating sila sa gitnang kakahuyan. Bibo, wala ka bang naririnig? Ha? Bakit? Kanina pa parang may sumusunod sa atin eh. Nako, baka si tatay lang yun. Sira ka ba? Sabi ko, sumusunod sa atin. Ang tatay mo kanina pang umalis yun, di ba? Para kasing kinakabahan ako eh. Kakaiba rin ang galaw ng mga dahon sa paligid. Para bang may hindi magandang mangyayari sa atin ngayong gabi. Gabi ka dyan. Maliwanag pa naman ang daan eh. Kau talaga oo. Lumingon si Bibo sa hulihan nila at wala naman silang nakitang kakaiba sa daan. Si Lolo Efren naman ay tahimik pa rin na naglalakad. Hindi na nakatiis ang dalawa. Hinayaan nilang makalayo ang matanda at pinakinggan na lamang nila ang kaluskos sa likuran nila. Inilingan nila ang kanilang paningin sa paligid at ganun na lamang ang kanilang takot nang makita nila ang dalawang malalaking asong gubat, kulay itim at isang kulay abo. Tayong-tayo ang mga balahibo, ganun din ang mga tenga nito. Pati ang malaapoy nitong mga mata ay sumasabay sa malakas nitong pag-angil sa kanila. Napapaatras ng hakbang ang magkaibigan habang hindi malaman ang kanilang gagawin. Hindi rin nila inaalis ang paningin sa dalawang asong gubat na galit na galit. Nya, sinasabi ko na nga ba't kanina pa tayo sinusundan ng mga aso na yan eh. Paniguradong sila ang kumagat kay Mang Nardo. Diba, sabi ni Lola, pangontra sa kanila ang matang uwak na suot natin. Itinaas pa ni Bibo ang suot niyang kwintas para ipaalala sa kaibigan ang kakayahan ng bunga ng ligaw na damo. Pero mas lalo lamang lumakas ang pag-angil ng dalawang asong gubat. Pero mukhang wala namang epekto yan sa kanila eh. Tignan mo, mas lalo lamang silang nagwawala. Tumutulo pa ang kanilang laway habang panay ang kaskas ng unahan ng kanilang pasalupa. Parang pasugod na sa atin. Umalingaw-ngaw ang malakas na alulong ng mga asong gubat sa buong kagubatan. Dahilan para marinig ni Lolo Efren na nasa panganib ang dalawang bata. Nagmamadali itong bumalik at nakita nga ng matanda ang dalawang asong gubat na may nagbabantang mga mata. Lumayo kayo sa kanila! Aswang ang mga yan! Nagulat ang dalawang bata sa biglang paglitaw ni Lolo Efren sa kanilang harapan. May dala itong matigas na kahoy na siyang iwinawas-iwas nito sa ere, paharap sa dalawang asong gubat. Patuloy ang mga ito sa pag-angil at pagakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Habang sina Marlon at Bibo naman ay takot na humahakbang paatras, palayo sa naturang mga asong gubat. At nang wala na silang mahakbangang lupa dahil sa nakaharang na kahoy sa likod nila, lumukso ang kulay itim na aso para atakihin ng kagat si Lolo Efren. Pero sinalubong ito ng hawak na kahoy ng matanda. Tinamaan ng asong gubat sa leeg
at bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Umaangil ito dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi nagtagal, ang isang kulay abong asong ligaw naman ang umatake sa kanila, habang silang dalawang magkaibigan ay hindi makagalaw at pinapanood ang matanda kung paano itong makipaglaban sa mga asong gubat na aswang. Takbo na! Tumakbo na tayo! Pinagtig-isahan nila ang kamay ni Lolo Efren. Magkakahawak ang kanilang mga kamay na tumakbo papalayo sa mga aswang. Halos magpaekis-ekis pa sila sa daan nang maramdaman nila ang paghabol ng mga asong gubat sa kanila. Lolo, hinahabol pa rin po nila tayo! Kaya bilisan niyo, Apo! Dala ng matinding pagod, takot at pag-aalala, nadapa sa pagtakbo si Marlon at nahila nito ang matanda. Kaya naman halos magkakasabay silang natumba sa masukal na damuhan, at dahil malapit na silang abutan ng mga aso, humanap sila ng mga kahoy na pwede nilang gamitin panlaban sa mga asong humahabol sa kanila. Sa pag-atras nila sa kanilang likuran, ay biglang natumba si Lolo Efren. Tinamaan ng paa nito ang isa pang paa ng taong nakahandusay sa daan. Paglingon nila ay halos hindi na ito makilala. Doon nila napagtanto na hindi lang pala sila ang gustong biktimahin ng mga aso, dahil meron na palang nauna. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Bibo nang maisip na baka ang kanyang ama ang nakahandusay sa daan. Kaya't mabilis siyang napatingin sa mukha ng biktima. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makitang hindi yon ang tatay niya. Diyos ko! Nagsisimula na naman ang paglaganap ng kadiliman sa baryong ito. Sinasabi ko na nga ba? At babalik sila! Babalik siya! Sino po, Lolo? Sino po yung babalik? Lolo, nariyan na ulit ang dalawang asong gubat. Ano pong gagawin natin? Muling sumulyap si Bibo sa itsura ng biktima sa kanilang likuran. Tila natuyo ang balat nito at parang naging isang patay na kahoy. Ang kalahating katawan ay nagmistulang uling dahil sa pagkasunog. Matindi ang sinapit na pagpapahirap sa katawan ng biktima at hindi malabong mangyari na sapitin din nila ang nangyari sa lalaking yon. Kaya maigpit niyang hinawakan ang napulot nilang kahoy at itinutok yon sa harapan, kung saan ay patuloy na umaangil ang dalawang asong gubat na gusto silang katayin. Dahan-dahan ang mga ito na humahakbang papalapit sa kanilang kinatatayuan. Nakangising nakabuka ang bibig. Talasan niyo ang inyong mga mata. Huwag kayong pakakagat sa kanila. Lolo, hindi po kaya napahamak na rin po si tatay? Huwag naman sana, Apo. Sige, huwag din yung aalisin ang paningin niyo sa dalawang asong yan. Kung hindi, papatayin nila tayo. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Lolo Efren, ay sumugod na sa kanila ang kulay itim na aso. Lumukso ito sa gitna nilang tatlo at nakagat nito sa braso si Marlon. Napasigaw ang kanyang kaibigan nang dahil sa labis na sakit. Iwinasiwas ng aswang ang ulo nito habang nakakagat pa rin sa kamay ni Marlon. Nabitiwan ni Marlon ang hawak niyang kahoy. Kaya naman, lumapit si Bibo at magkakasunod na pinaghahampas ang ulo ng asong gubat. Maya-maya pa ay tumalon naman ang isa pang kulay abong asong gubat para sakmalin sa braso si Bibo. Naramdaman na lamang niya ang pagbaon ng pangil sa kanyang laman at halos mapaihi siya sa shorts ng dahil sa sakit. Nilampasan na mga ito si Lolo Efren at sila lang dalawa na magkaibigan ang inatake ng mga ito. Lolo, tulungan niyo po kami! Aray! Ang sakit! Lolo! Tulong! Kahit anong gawin nilang pagpupumiglas laban sa kagat ng mga asong gubat na aswang, ay hindi sila makaalis. Para silang mga nakagapos sa pangil ng mga aswang. Lumapit si Lolo Efren at isa-isang pinagsususuntok ang mga ulo ng mga asong gubat. Saka lang binitiwan ng mga ito ang kanilang braso. Bumagsak sa lupa ang magkaibigan, habang ang dalawang asong gubat naman ay patuloy na nakatayo sa kanilang harapan, habang tumutulo ang malapot nitong laway na may kasama pandugo. Kasunod ang muling pag-atake ng mga ito,
papalapit sa kanilang kinaroroonan. Saktong paglukso ng mga asong gubat, ang pagtama naman ng tig-isang bato sa mukha ng mga ito. Bumagsak ang mga aswang sa damuhan. Nang lingunin nila ang pinagmulan ng bato, ay nakita nilang nakatayo si Lola Celia. Halatang tumakbo ito para habulin sila. Nang muli silang tumingin sa gawin ng mga asong gubat, nakita nilang bahag na ang buntot ng mga ito at kumaripas ng takbo, papalayo sa kanila. Hanggang sa naglaho ang mga ito sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Diyos ko, nakagat kayo sa braso. Hali kayo at gagamutin ko kayo. Hindi na kailangan, Celia. Dati rin naman akong albularyo, kaya ako na ang gagamot sa kanila. Pero Lolo, kay Lola Celia na lang po ako magpapagamot para hindi na po kayo mahirapan. Wala nang nagawa si Lolo Efren, kung hindi ang hayaang umalis sina Marlon at Lola Celia. Sakalang naramdaman ni Bibo ang pananakit ng kanyang sugat sa braso. Pero imbis sa bahay ay dumiretso sila sa lugar kung saan naroon ang madalas nilang puntahang garapon na nakabaon sa lupa. Lolo, bakit dito po tayo pumunta? Saka hindi po ba't kagagaling lang po natin dito kanina? Dahil panahon na para gamitin ito. Sa nakita kong biktima kanina, hindi ako maaaring magkamali. Bumalik na mga aswang para kunin ka, Apo. Ha? Ano po? Kunin ako? Pero bakit po, Lolo? Mahirap ipaliwanag, Apo. Pero sa ngayon, kailangan ko munang malagyan ng gamot ang sugat mo bago pa yan lumala. Sinabi niyo po kanina na aswang po ang umatake sa amin ni Marlon. Anong klaseng aswang po sila, Lolo? Ang dalawang asong gubat na yon ay dating tao. Sila ang tagapaghanap ng mahahawaan ng pagiging aswang sa pamamagitan ng pagkagat sa braso at hita. Sila ang mga aswang na kung tawagin ay aswang na bakoro, kalahi ng mga tiktik. Lolo, ano pong mangyayari sa makakagat po nila? Hindi magtatagal, mawawala sila sa kanilang mga sarili. At wala nang ibang susundin kundi ang kanilang pinuno. Kaya kung hindi kagad nagamot ni Celia ang sugat sa hita ng tatay mo, sigurado kong matutulad ang iyong ama sa lalaking nakahandusay sa daan kanina. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit maraming tao ang biglang inatake ng mga asong gubat. Nagsisimula na siyang humanap ng gagawin niyang hukbo. Pero bakit po, Lolo? Sinasabi niyo pong ako ang kailangan nila. At sabi niyo pa bumalik na sila para magasik ng lagim. Dahil ang mga nilalang na yon ay mabilis magparami. Kukuha sila ng batang gagamitin nila para sa pag-aalay sa pulang buwan. Bago ang pagsapit ng piyesta, ang lahat ng mga mayahawa ng aswang ay pipila na parang prosesyon. Tandaan mo, Apo, mapanganib kung makukuha ka nila. Mamamatay na muna ako bago sila magtagumpay. Gagawin ka nilang supremo ng mga aswang. Ano? Supremo ng mga aswang? Alam po ba ni tatay ito, Lolo? Sa simula't simula ay wala nang pinaniniwalaan ng iyong ama. Kaya hindi niya nakikita ang mga nangyayari sa paligid niya. Pero Lolo, naguguluhan ako Bakit po ako? Bakit ako po ang kailangan nila? Dahil hindi ka pang karaniwan na po. Halika, tulungan mo akong hukayin ng garapon. Kailangan na nating magmadali. Ito na ang oras para magamit ko ito para sa iyo. Magkatulong silang naghukay sa lupa at mabilis nilang kinuha ang garapon. Nagmamadaling binuksan yon ng matanda at nakita niya sa loob ang matigas na katawan ng alakdan. Kasama ang liabe. Ang liabe na gawa sa asero ay madalas na isinusuot sa 4 na daliri para gamiting pansuntok sa kalaban. Nakakunot ang noo ni Bibo na napasulyap sa mukha ng matanda. Sinipat ni Lolo Efren sa ere ang liabe. Nakita lamang nila yon dahil sa sikat ng buwan na unti-unting lumilitaw sa ulap. Lolo, ano po bang bagay na yan? Ito ang pinakamalakas na mutya, Apo. Ang mutya ng kamandag ng alakdan. At ang liabi na to ang gagamitin mo laban sa mga aswang na bakoro.
Hindi ko alam, Apo, kung gaano na sila karami. Natatakot akong baka hindi mo kayaning lumaban sa kanila. Kaya gumawa ko ng mutya na magagamit mo laban sa kanila. 10 taon nang nakalilipas. Magmula ng isilang ka, ay nakabaon na ang mutyang ito sa lupa na malapit sa ugat ng balete. Dahil naniniwala ako na kapag malapit ito sa balete, ay magkakaroon din ito ng immortal na kapangyarihan. Hindi ko po kayo naiintindihan, Lolo eh. Bakit kailangan kong lumaban sa kanila? Pwede naman pong ipaubayan na lang natin to sa mga tanod o di kaya po sa mga pulis. Ikaw lamang ang makakatalo sa kanila, Apo. Akin ang braso mo, yung may sugat, at papatakan ko ng katas ng alakdan. Akma na sanang hahawakan ni Lolo Efren ang kamay ni Bibo. Nang mabilis niyang binawi yon, naalala niyang nakamamatay ang kamandag ng alakdan. Teka, sandali lang po, Lo. Baka naman po mamatay ako kapag nalagyan ng kamandag ng alakdan ng sugat ko. Hindi, Apo. Dahil ang lahat ng kamandag ng alakdan ay nakadikit na sa liabe. At ang natuyong katawan ng alakdan naman ang gagamitin mong tagsuri kapag may kaharap ka ng aswang. Gamot ito sa lahat ng lason, maging sa hawa ng aswang. Kinuha ni Lolo Efren ang alakdan sa loob ng garapon. Napansin niyang isang uri yun ng kwintas. Hindi niya akalaing tatagal yon sa mahabang panahon na nakababad lang ito sa malapot na likido. Meron na itong hindi magandang amoy. Kaya naman, habang isinusuot niya ang kwintas, ay napataklob siya ng palad sa kanyang ilong. Huwag ka mag-alala. Mawawala rin na mabahong amoy na yan. Naramdaman ni Bibo ang pagdampi ng malamig na likido sa kanyang sugat. Maanghang na may konting hapdi at nagulat siya sa naging reaksyon ng gamot sa kanyang sugat. Bumula iyon na parang agwa oksinada. Kasunod ng makating pakiramdam at pagkatuyo ng dugo sa palibot ng kanyang sugat. Lumitaw ang 5 butas na mula sa pangil ng asong gubat. Nawala ang sakit. Bumakas sa mukha ni Lolo Efren ang matinding kasiyahan. Nagtagumpay ako, Apo. Nagawa kong pagalingin ang sugat mo gamit ang mutya ng kamandag ng alakdan. Paano niyo po nasabing napagaling niyo na po ang sugat ko, Lolo? Dahil natuyo ang sugat mo at nawala ang pagdurugo. Diyos ko, mapapanatag na ang loob ko dahil alam ko nang may magagamit kang panlaban sa kagat ng mga asong gubat. Dala ng matinding katuwaan ay payakap na binuhat ni Lolo Efren ang garapon at naglakad na silang dalawa pauwi sa kanilang bahay. Suot naman ni Bibo ang kwintas, ganon din ang liabe sa kanyang kamao. Pagdating nila sa bahay ay nakita nilang nagkalat ang mga damit nila sa lupa. Kaya pansamantalang inilapag ng matanda ang garapon sa lamesa na gawa sa kawayan. Ilang sandali pa ay lumabas si Mang Nardo, yakap ang mga damit at inihagis sa labas ng balkonahe. Hindi naiintindihan ni Bibo ang mga nangyayari, pero alam niyang nagsisimula na ang kanyang ama na ipakita ang galit nito sa matanda. Tay! Ikaw na matanda ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Tay, bakit po? Bakit niyo po itinatapon ang mga damit ni Lolo? Hindi pa ba halata na ayaw ko na siyang makasama sa bahay ko? Sawang-sawa na akong makita ang pagmumukha niya. Naaalala ko lang kung anong ginawa niya sa asawa ko. Kung gusto mo, lumayas ka na rin, Bibo. Magsama kayong dalawa. Kung ikagagaan ng loob mo, aalis ako. Matatanggap ko mga sinasabi mo, pero wag mong idamay ang apo ko. Wala siyang kasalanan dito. Bakit? Nakukonsensya ka na ba? Kahit na kailan, hindi ako makukonsensya sa ginawa ko. Dahil 2 taong nailigtas ko. Kung sarado na talaga ang puso mo sa lahat ng mga paliwanag ko, wala na akong magagawa. Pero sana, naisip mong kahit na kailan, ay hindi kita tinrato ng ganito. Parang pinipiga ang dibdib ni Bibo habang nakikita niyang pinupulot ni Lolo Efren ang mga nagkalat nitong damit. Akma na sanang tutulungan ni Bibo ang matanda nang hablutin ng kanyang ama ang kanyang braso. Huwag mo siyang tulungan. Wala siyang kwentang ama.
Pero may kwenta po siyan, Lolo, para sa akin. Hindi ko po naiintindihan kung bakit ganyan po ang pagtrato niyo kay Lolo eh. Kahit na ano pa nagawa niyang kasalanan, ama niyo pa rin po siya at lolo ko siya. Sumasagot-sagot ka na sa akin, ha? At kinakampiyan mo walang yan. Walang iya po ba siya? Kayo tay, ano pong tawag sa inyo? Pinalalayas niyo po ang taong nagbigay sa inyo ng buhay. Wala po kayong iniwan sa mga walang kwentang anak na tulad ng iba. Hindi na mababawi ni Bibo ang pagkakamaling nasagot niya ang kanyang ama. Malakas na dumapo sa pisngi niya ang palad ni Mang Nardo habang hawak pa rin siya nito sa braso. At dahil sa mutyang suot niya, hindi niya naramdaman ang sakit ng pagtama ng palad nito sa mukha niya. Sa halip, galit niyang tinanggal ang kamay nito sa braso niya at hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Tumalsik ito sa dingding na gawa sa sawali. 3 dipaan layo mula sa kanya. Nasira ang dingding at nahulog pa ito sa ibaba ng balkonahe. Apo! Lo, ano po itong nangyayari sa akin? Si tatay po! Nasaktan ko po siya! Ilang beses na nagpalipat-lipat ang tingin ni Bibo sa kinahulugan ng kanyang ama at kay Lolo Efren na hindi kagad nakapagsalita. Tila natulala ito sa nakitang lakas ni Bibo. Saka lang nakabawi sa pagkakabigla si Lolo Efren at mabilis na nilapitan si Mang Nardo na nakahandusay sa lupa. Habang walang malay, pinagtulungan nila itong buhatin at inilipat sa bangkong mahaba na gawa sa tabla na kahoy. Maya-maya ay napansin ni Bibo ang pamamaga ng hita ng kanyang ama. Nakita rin yun ni Lolo Efren. Lolo, ano po nangyayari kay tatay? Bakit parang mas lalo po yatang lumalala ang kanyang sugat? Ano po kaya kung gamutin niyo po ang sugat niya ng gamot po na inilagay niyo po sa sugat ko? Sa palagay ko, ay malala ng sugat niya, Apo. Unti-unti na siyang nangihina dahil sa impeksyon. Pero ang sabi po ni Lola Celia ay gagaling po si tatay. Bakit po ganun? Hindi ko rin alam, Apo. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyang klaseng sugat. Hindi kaya nahahawa na siya sa pagiging bakuro? Lolo, hindi po pwede yun. Iligtas po natin si tatay. Biglang naalala ni Bibo ang nangyari sa kanya kanina. Bigla siyang naging malakas, kaya pinagmasdan niyang mabuti ang suot niyang liyabe. Huwag ka na magtaka sa mga nangyayari, Apo. Dahil pagkatapos ko maibigay sa iyo, mutya, magtataglay ka ng pambihirang kakayahan. Pag-aralan mo na lang kung paanong makokontrol ang lakas mo. Pero ayaw ko po sa mutya, Lolo. Munti ko na po masaktan si tatay. Tignan niyo po ang nangyari sa kanya. Bigla po siyang nawalan ng malay dahil sa ginawa ko. Sa palagay ko, hindi yun dahil sa lakas mo, Apo, o sa mutya. Nangyari ito dahil sa kumakalat na lason sa kanyang katawan. Lolo, natatakot po ako. Baka po mamatay si tatay. Akala ko pa naman po matutulungan kami ni Lola Celia. Bakit po parang mas lalo lamang po siya lumalala? Hindi kasalanan ni Celia, Apo, kung bakit nangyayari ito sa ama mo. Nakita mo naman na ginawa niya ang lahat para magamot ang sugat ni Nardo. Marami rin siyang natulungang may sakit. Iba lang talaga ang tungkol sa epekto ng kagat ng asong gubat sa katawan niya. Sa tingin ko baka napasukan ng dumi ang sugat niya. Kaya siya nagkaroon ng impeksyon. Maluwaluwang napasulyap si Bibo sa nakahiga niyang ama. Halos magdamag niyang binantayan si Mang Nardo. Si Lolo Efren naman ay hindi umalis sa tabi ng anak. Inalagaan ito si Mang Nardo, maging sa pagpapalit ng damit nito. Saksi si Bibo sa pag-aasikaso ni Lolo Efren sa kanyang ama. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit umabot sa ganito ang pag-aaway nilang dalawa. Kinabukasan ay nagising si Bibo sa pagwawala ng kanyang ama. Nagsisisigaw ito at namimilipit dahil sa sakit ng kanyang sugat. Panay ang pagmumura nito ni hindi niya magawang lumabas para harapin ang kanyang ama. Nag-aalala siyang baka maalala nito ang ginawa niya, kaya nagkasya na lamang siya sa pakikinig sa nangyayari sa labas. Lumayas ka sa harapan ko! Hindi mo kailangan ng tulong mo! Nagugutom ako
Ang sakit ng sugat ko. Kailangan ko ng pagkain. Bigyan mo ako ng pagkain. Pero ibinigay ko na ang lahat sa'yo. Marami ka ring itinapong pagkain dahil sabi mo hindi mo gusto ang lasa. Ano ba nangyayari sa'yo, Nardo? Hindi sapat ang pagkain na yan. Ang gusto ko atay. Sariwang atay. Ihanap mo ako ng atay. Hindi na nakatiis si Bibo nang marinig niya ang sinabi ni Mang Nardo. Lumabas siya ng kanyang kwarto. Nang makita siya ng kanyang ama na nakatayo sa harapan nito, bigla itong sumiksik sa ilalim ng upuan. Halata ang takot sa mga mata nito. Ilayo niyo siya! Ilayo niyo siya! Ilayo niyo ang batang yan sa akin! Diyos ko, anak! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo, anak! Lolo, bakit nagkakaganyan po si tatay? Alisin niyo siya sa harapan ko! Alisin niyo ang batang yan sa harapan ko! Apo, sige na. Lumabas ka na muna. Tawagin mo si Celia. Papuntahin mo siya rito. Magmadali ka. Kasabay ng pagsasalita ni Lolo Efren, ang muling pagbagsak sa sahig ni Mang Nardo. Nawalan ulit ito ng malay. Tumakbo palabas ng bahay si Bibo para puntahan si Lola Celia. Halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa dahil sa pagmamadali para sunduin ang matandang albularya. Pagdating niya roon, ay nakita niyang papalabas pa lang ng bahay ang kaibigan niyang si Marlon. Nagtataka ito sa biglang pagsulpot niya sa bakuran ng matanda. Itinago na muna niya ang liyabe sa kanyang bulsa. Sakto naman ang paglabas ni Lola Celia sa pintuan. Nakita siya nito at kaagad na lumapit sa kanya. Bibo, anong ginagawa mo rito? Kumusta na ang ama mo? Lola Celia, tulungan niyo po si tatay. Nakikiusap po ako. Ang taas po kasi ng lagnat niya eh. Saka naghahanap na po siya sa amin ng hilaw na atay. Yun daw po ang gusto niyang kainin. Natatakot na po kami ni Lolo. Tulungan niyo po kami. Talagang gano'n na magyayari sa kanya. Ngunit mamayang gabi, gaganda na ulit ang pakiramdam niya. Epekto kasi yun ng gamot na ipinainom ko sa kanya. Si Marlon nga nilalagnat na rin. Pero normal lang sa kanya ang pagtaas ng temperatura ng katawan dahil may sugat siya. Maganda naman ang pakiramdam ko sa itinapal na daon sa sugat ko, Bibo. Kaya baka dahil lang yun sa pagtaas ng temperatura niya sa katawan. Hindi lang masabi ni Bibo na bakit kakaiba ang paraan ng panggagamot ni Lolo Efren sa kanya at hindi niya naranasan ang mga sintomas na kagaya ng iba. Bigla niyang naalala ang tungkol sa suot nilang kwintas ni Marlon. Lola, kagabi po, inatake po kami ng aswang. Akala ko po pangontra po sa masasamang elemento ang suot naming matang uwak. Pero bakit napahamak pa rin po kami? Sino bang may sabi sa inyong mga aswang sila? Isa lang silang ordinaryong mga aso. Si Lolo Efren po may sabi. Siya po nagsabing aswang na bakoro ang nag-uutos po sa kanila. Kaya aswang po sila. At isa pa po, napakapula po ng kanilang mga mata at tumutulo po ang kanilang laway na may kasama pandugo. Pero ganun din ang mga mata ng nauulol na aso. Aba, baka nagkakabali lang si Efren. Teka, bakit ka nga pala naririto? Saka lang din naalala ni Bibo ang tunay niyang sadya sa matanda. Halos maglubid-lubid ang dila niya sa pagsasabi sa matanda. Oo nga po, tara na po Lola. Ipinapatawag po kayo ni Lolo. Kailangan niya po ang tulong niyo. Si tatay po kasi. Basta po, tara na po Lola. Ay Diyos ko, dapat kanina mo pa sinabi. Tara na, samahan mo na rin ako, Marlon. Bukas kapag maganda na ang pakiramdam nyo, ay tuturuan ko na kayong panggamot. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating na nila ang bahay ni Bibo. Nadatnan nilang nakaupo si Lolo Efren sa tabi ng walang malay pa rin na si Mang Nardo. Mabilis na umakyat sa 3 baitang na hagdan si Lola Celia. Lumapit ang matandang babae sa higaang bangko ni Mang Nardo. Saka hinawakan ang pulsuhan nito at saglit na ipinikit ang mga mata. Muli itong nagmulat, saka umiling-iling pa. Hindi niya ininom ang gamot na ibinigay ko sa kanya. Kaya nangyari ito kay Nardo. Kahit kailan talaga, Efren, matigas ang ulo ng anak mo
kaya walang natutuwang tumulong sa kanya. Talagang hindi ko na rin alam ang gagawin ko sa kanya. Nawawalan na ako ng pag-asang magbabago pa siya. Huwag niya sana baliwalain ang mga gamot. Teka, ano ba nangyari sa dingding ng bahay niyo? Abay, bakit nabutas? Kasi po, Nagwala si Nardo kanina, kaya nasira ang dingding. Pasensya ka na at tinakluban ko na ang bibig ng apo ko. Baka magkamali na naman siya ng pagsasalita at hindi pa maganda ang dating sa inyo. Saka lang inalis ni Lolo Efren ang palad nito sa bibig ng nagpupumiglas na si Bibo. Tila nauunawaan naman niya na marahil ang gusto ng matanda ay walang makakaalam sa kakayahan niya at ang tungkol sa mutya. Habang si Marlon naman ay tahimik lang na nakaupo sa katabing upuan ni Lola Celia. Napansin niya na bahagyang malikot ang mga mata ni Marlon na para bang hindi ito mapakali. Hindi niya maintindihan pero tingin niya ay may nagbago sa kanyang kaibigan. Napansin din niya ang panay na pagtulo ng laway nito. Kaya naman nang umalis si Lola Celia ay sa kanya ito kinausap. Tol, sigurado ka bang wala kang nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Bakit mo naitanong, Bibo? Maliban sa mainit lang ang pakiramdam ko, ay wala naman akong ibang nararamdaman. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit pakiramdam ko ay nauuhaw ako. Kanina pa akong umiinom ng tubig. Panay-panay na nga eh. Parang may hinahanap ang sikmura ko na hindi ko maintindihan. Hindi na malayan na magkaibigan na kanina pang nasa likuran nila si Lolo Efren at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Tumikhim muna ito bago nagsalita. Naniniwala akong hindi basta kagat lamang ng kung anong hayop ang gumawa niyan. May hawa ka ng aswang, Marlon. Gusto mo bang tulungan kitang gamutin ang sugat mo? Bakit po, Lolo? Wala po ba kayong tiwala kay Lola Celia? Meron naman. Kaya lang, ayokong maranasan mo ang nangyayari ngayon sa anak ko. Hindi ko alam kung magigising pa siya. Padalawang beses na siyang nawawalan ng malay. Pero Lolo, sabi po ni Lola Celia, sa gabi raw po siya magigising. Ganun na nga. Dahil isa na siyang aswang. Tuluyan nang naging aswang ang anak ko. Ha? Kung ganun po ayoko pong maging aswang, Lolo. Marami pa po akong pangarap sa buhay. Lolo, tulungan niyo po ako. Gamutin niyo po ang sugat ko. Kung ganun hintayin mo ko riyan. At kukunin ko lamang ang garapon ko. Nagkatinginan silang magkaibigan at tumango si Bibo bilang pagsang-ayon sa gustong mangyari ni Lolo Efren. Ilang saglit lang ang lumipas ay bumalik na ang matanda. Dala ang garapon. Teka, sandali lang po. Bakit kakaiba po ang kulay niyan? Huwag ka mag-alala, Marlon. Nasubukan ko na ang bisa ng gamot. Hindi siya maapdi na kagaya ng ibang likido na inilalagay sa mga sugat. Wala namang mawawala kung susubukan mo Tila nagdadalawang isip si Marlon kung magpapalagay pa ito ng gamot sa sugat nito. Pero sa huli ay pumayag na rin. Pinatakan ni Lolo Efren ang sugat ni Marlon at nagulat din ang kanyang kaibigan nang biglang bumula ang likido at natuyo ang dugo sa palibot ng sugat ni Marlon. Hala! Ang galing Saka parang nawala ang sakit ng sugat ko. Sayang lang talaga at hindi na nito magagamot si tatay. Umaasa na lamang kami sa kakayahan ni Lola Celia. Bakit hindi niyo subukan? Kung mapapagaling naman ito si Mang Nardo, malay niyo po, kahit papano mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Nagkatinginan sina Lolo Efren at Bibo dahil sa narinig nito mula sa kaibigan. Bago sila sumulyap sa nakahigang si Mang Nardo, natutulog pa rin ito. Ganun pa rin ang itsura. Mapula ang muka at namamaga ang hita. Nakita ni Bibo na tumayo si Lolo Efren at lumapit ito sa kanyang ama bago susulyap-sulyap sa dalang garapon. Tumabi ito ng upo sa lalaki, saka pinatakan ng likido ang sugat ni Mang Nardo. Lahat sila ay nagulat sa biglang pagbangon ng kanyang ama habang sumisigaw. Tila napapaso ito sa likidong ipinatak ni Lolo Efren. Hinahanap nito kung sino ang naglagay sa sugat nito. At gulat na gulat ang matanda
Nang bigla itong sinakal ni Mang Nardo, napansin din nila ang pangingitim ng palibot ng mga mata ng kanyang ama. Anong ginawa mo sa akin? Papatayin mo ba ako? Tay, tama na po! Bitiwan niyo po ang leg ni Lolo! Papatayin ko siya! Papatayin ko matandang ito! Gigil na masinigpitan pa nito ang pagkakasakal sa leeg ng matanda. Kaya wala nang nagawa si Bibo, kundi ang tulungan si Lolo Efren. Nilapitan niya ang mga ito at ubod lakas niyang tinanggal ang kamay ng kanyang ama sa leeg ng kanyang lolo. Nagulat din si Marlon nang makita nito ang lakas ni Bibo. Bumagsak si Mang Nardo sa sahig at mabilis na bumangon. Dala ng matinding takot ay tumakbo ito sa labas ng kanilang bahay, papunta sa masukal na kagubatan, hanggang sa tuluyang naglaho ito sa kakahuyan. Lolo, sundan po natin si tatay! Baka kumapano po siya! Parang hindi niya na ako nakikilala, Apo. Anong gagawin natin? Diyos ko, bakit nangyayari ito sa anak ko? Lolo, mangyayari din po ba sa akin na nangyari kay Mang Nardo? Hindi, Marlon. Dahil kahit paano nawala na ang hawa ng aswang sa katawan mo. Ang ipinagtataka ko lang, bakit hindi sila nagagamot ng herbal ni Celia? Maging ng kanyang tambal. Imposible. Kasi nakikita ko naman na napapagaling niya ang mga taong nagpapagamot sa kanya. Baka hindi po talaga niya alam na may aswang po sa lugar natin, Lolo. Kasi sabi po niya kanina, ang 2 aso raw po na umatake sa atin kagabi ay mga nauulol na aso lamang po at hindi isang nilalang na nagtatago sa dilim. Wala pong alam si Lola Celia. Iba po ang pagkakakilala niya sa aswang. Kaya siguro, kampante lang siya ng gagamot sa kanyang mga pasyente. Kasi habang ginagamot niya po ako, ay napagaling naman po niya ang ibang mga nakagat ng asong gubat eh. Kailangan humingi na talaga tayo ng tulong sa kanya. Teka, si Mang Nardo po ba? Hindi natin siya susundan? Hahanapin ko siya. Ibabalik ko siya rito. Sasamahan ko po kayo, Lolo. Hindi na, Apo. Dahil may ipapagawa ko sa inyong 2 ni Marlon. Pumunta kayo sa bahay ni Celia. Bantayan niyo siya. Matyagan niyo ang kilos niya. Bibo, kailangan ko ang tulong mo, Apo. Pakiramdaman mo ang suot mong mutya. Kapag uminit ang suot mong kwintas, ibig sabihin nun, may aswang sa paligid mo. Ibig sabihin, Lo, hindi pa po aswang si tatay. Kasi wala pa po akong nararamdamang pag-iinit ng mutya. Aswang na ang ama mo, kaya imposibleng hindi mag-init ang suot mong mutya. Patingin nga ako. Inilabas ni Bibo ang kanyang suot na mutya at nakita rin yun ni Marlon, kaya nagtaka ito. Pero mas nagtaka si Lolo Efren dahil ang naipakita ni Bibo ay ang matang uwak na ibinigay sa kanila ni Lola Celia. Saan mo nakuha ito, Bibo? Ibinigay po sa amin ito ni Lola Celia. Si Marlon po, binigyan din po siya nito. Bakit po, Lolo? Isa itong matang uwak na kayang magkontrol sa kapangyarihang taglay ng ibang mutya na may mabuting epekto sa katawan ng tao. Pero bakit kayo binigyan ito? Hubarin ninyo, alisin nyo sa leeg ang kwintas na yan. Ginagamit yan ng mga aswang na bakoro para malaman ng kanyang alagad kung sino ang sunod na bibiktimahin. Hanggat hindi tayo nakakasigurado, kailangan niyong bantayan ang kilos ni Celia. Ano po nangyayari, Lolo? Hindi ko na po maintindihan. Saka ako na lamang ipapaliwanag. Sige na, hahanapin ko pa ang iyong ama, Bibo. Tandaan mo ang mga ibiniling ko sa inyo. Mabilis na tumakbo si Lolo Efren papunta sa kakahuyan sa direksyong pinasukan ni Mang Nardo. At dahil tanghaling tapat ay malinaw nilang nakikita ang daan at walang banta ng aswang kung sakaling pumunta sila sa bahay ni Lola Celia. Ano ba kasing nangyayari, Tol? Hindi ko masasagot ang tanong mo, Marlon eh. Kailangan na muna nating magpanggap. Anong gagawin natin sa kwintas na ibinigay ni Lola sa atin? Ako na muna magtatabi niyan, tara na. Sumunod ka na sa akin at huwag ka magpapalata sa matanda nang hindi tayo mahuli. Pagkatapos maihanda ni Bibo ang kanilang mga kakailanganin, ay nilisan nila ang loob ng kanilang bahay at naglakad na papunta sa bahay ni Lola Celia. Pagdating nila sa tapat ng bakuran ng matanda,
ay napansin nilang mas dumami ang nagpapagamot dito. Lahat ay sugat na nilikha ng 2 asong gubat at napag-alaman pa nila na buong gabi raw umatake ang 2 yon sa baryo. Kaya mahaba ang pila sa bahay ng matanda na halos umabot na sa labas ng bakuran nito. Sa kusina sila dumaan at marami ang nakita nilang nakahiga sa katre. Walang mga malay ang iba, habang ang ilang pasyente naman ay nagkikikisay ang katawan dahil sa sakit ng sugat ng mga ito. Pagtungtong ni Bibo sa pintuan ay nagsimula ng uminit ang kanyang suot na mutya. Makahulugan siyang napatingin kay Marlon. Tumango ito bilang pagsang-ayon sa naiisip niyang gawin. Hinawakan niya ang pinatuyong alakdan sa kanyang dibdib. Kasunod ang palihim niyang pagsuot ng liabe sa kanyang kamao. Bago niya binalutan ng panyo para hindi ito mapansin ng mga taong naroroon. Anong sunod na gagawin natin? Abala pa si Lola Celia sa panggagamot sa kanila. Tamang-tama, Marlon. Magtatago lamang tayo sa loob ng kanyang silid. Dun, sa luma niyang aparador. Babantayan natin ang ginagawa niya hanggang sa pagsapit ng gabi. Dahil abala pa rin si Lola Celia sa ginagawa nito, ay hindi napansin ng matanda ang pagpuslit ng magkaibigan papasok sa kwarto nito. Nakita nilang may 3 lalaki na walang malay na nakahiga sa katre. Kaya tamang-tama yun para makita nila kung paanong manggagamot ang matanda. Sa palagay ko, hindi niya tayo makikita rito, Marlon. Kinakabahan naman ako sa gagawin natin ito. Huwag na kaya natin ituloy. Hindi pwede. Nandito na tayo eh. May tiwala ako kay Lolo. Alam kong may hinala na rin siya kay Lola Celia. 4 na oras silang naghintay sa loob ng aparador. Madilim na ang labas ng bahay. Nagtataka ang magkaibigan kung bakit simula pa kanina ay hindi pa pumapasok ang matanda sa silid na yon. Akma na sanang lalabas si Bibo, pero bigla silang nakarinig ng mga yabag ng paa papunta sa kinaroroonan nila. Bumukas ang pinto at pumasok si Lola Celia. May dala itong lumang gasera. Luminga-linga ito sa paligid bago isinara ang pinto. Hindi nila alam kung bakit kailangan pang isarang mabuti ng matanda ang pintuan. Kasabay ng pag-iinit ng liabe at suot niyang mutya, ang paglapit ni Lola Celia sa isang lalaking natutulog. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga oras na yon habang pinanonood ang ginagawa ng matandang albularya. Mukhang tabang-tama lang ang pagkakagawa sa inyo. Ilang minuto na lang ay lalabas na ang pulang buwan. Inalis ni Lola Celia ang nakabendang tela sa braso ng lalaki. Maya-maya pa ay napansin nilang unti-unting nagbago ang anyo ni Lola Celia. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang humaba ang bibig nito at tinubuan ng balahibo sa katawan. Nagkaroon din ito ng mahabang buntot na parang sa aso. Ang tayong-tayo nitong tenga ay tila nakadagdag sa nakakatakot na itsura ng aswang. Diyos ko! Anong klaseng nilalang yan? Si Marlon na hindi nakapagsalita sa kanyang tabi ay tila nanigas din ang tuhod. Lalo na nang yumuko ang nilalang sa sugat ng biktima at matagal itong sumubsob sa braso ng lalaki. Dinig na dinig nila ang paglagok ng aswang sa dugo ng pasyente. Hindi pa ito nasiyahan. Lumapit pa ito sa kabilang katre. Yumuko din ito doon at ganun din ang ginawa sa isa pang lalaki. Sinipsip nito ang dugo sa pamamagitan ng mga sugat nito sa katawan. Halos masuka si Bibo sa kanyang mga nakikita. Maya-maya pa ay mabilis na lumabas ng silid si Lola Celia. Naging isang mabangis na asong gubat ito, kasunod ng malalakas na kaluskos papalayo sa bahay. Diyos ko! Kung ganun totoong aswang si Lola Celia. Saan kaya siya pupunta? Kaya pala uminit ang suot kong mutya. Pagtungtong ko pa lamang sa pintuan. Dahil lahat sila ay mga aswang na, Marlon. Kailangan malaman ito ni Lolo Efren. Kaya siguro hindi ko nararamdaman ang pag-iinit ng mutya nung una ko siyang makaharap. Ay dahil nakokontra ito ng matang uwak na ibinigay niya sa atin. Wala tayong kamalay-malay, Bibo, na matagal na palagi tayo niloloko. Pati na mga tao rito sa atin.
ang buong akala nila ay isa itong totoong albularya. Kung ganun nasa panganib si Mang Nardo. Baka mapahamak pati si Lolo Efren. Tangka na sanang lalabas ng aparador ang magkaibigan nang biglang bumangon ang mga pasyente ng matanda. Tila wala ang mga yon sa sarili habang naglalakad ang 3 pasyente palabas ng bahay patungo sa kakawyan. Bilog na bilog ang kulay ng pulang buwan kaya malinaw nilang nakikita ang daan habang nakasunod sa mga ito. Saan kaya sila pupunta? Sa palagay ko, may tumatawag sa kanila. Ang mabuti pa sundan muna natin sila. Sumabay sila sa mga naglalakad habang tulala na tinatahak ang daan papunta sa kagubatan. Hindi siya makapaniwalang tumigil ang mga ito sa tapat ng punong balete na pinagbaunan nila ng garapon. Pagdating nila roon ay saka sila nagtago sa makapal na halamang gubat at hinintay ang pagdating ng pinuno ng mga ito. Bibo, si Mang Nardo, kasama rin sa pila ng mga pasyente ni Lola Celia. Teka, bakit parang wala na sila sa kanilang mga sarili? Hinaan mo lang ang boses mo, Marlon. Baka marinig nila tayo. Kung hindi pala ako pubayag na gamutin nyo, marahil isa na rin ako sa kanila ngayon. Kaya mas lalo tayong dapat mag-ingat. Ililigtas natin ang mga biktima. Hindi ko alam na ito na pala ang sinasabi ni Lolo Efren na piyesta ng mga aswang. Kaya hanapin nila ako bilang alay sa pulang buwan. Ano? Hahanapin ka? Anong pinagsasabi mo? Tsaka anong alay? Basta, tara na. Mamaya ako nakikikwento sa'yo. Magagaan ang akbang ng mga paa na mas lumapit pa ang dalawa sa kinaroroonan ng mga aswang. Maya-maya pa ay naramdaman nilang may humila sa kanilang kamay. Paglingon nila ay nakita nila si Lolo Efren na may hawak na lubid. Salamat at walang nangyaring masama sa inyo. Inatake ako ng mga halimaw kanina. Ang tatay mo, Apo, hindi na siya makakabalik sa dati. Tuluyan ng kumalat ang lason sa kanyang katawan. Isa na siyang aswang na bakoro. Lolo, wag niyo po sabihin yan. Makakaligtas po si tatay. Natuklasan na po namin ang totoong pagkatao ni Lola Celia. At isa nga po siyang aswang na bakoro. Kaya nga hindi ako nagkamali sa mga hinala ko. Magsasalita pa sana si Lolo Efren nang bigla nilang napansin na sa kanila na pala nakaharap ang mga aswang. Lahat ng mga naging pasyente ng matanda ay biglang nagsaaso. Umaangil na parang asong nauulol. Dala ng pagkataranta ni Marlon dahil sa takot. Kagad itong tumakbo papalayo sa kanila. Kaya wala na silang nagawa kundi ang tumakbo na rin pasunod sa kanyang kaibigan. Kaya lang, hindi pa man sila nakakalayo ay nilukso na sila ng kulay itim na asong gubat. Humarang si Bibo at hinarap niya ang mga aswang. Parang may kung anong malakas na enerhiya ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ubod lakas niyang sinalubong ng suntok ang papasugod na asong gubat. Tinamaan ito sa ulo. Bumagsak sa lupa ang aswang. Ilang dipaan layo sa kanya. Hindi ba, Are? Anong klaseng sandata ang ginamit mo sa mga alagad ko? Mas lalong namula ang mga mata ni Lola Celia nang makita nito ang lumiliwanag niyang mutya ng kamandag ng alakdan. Ganon din ang kamao ni Bibo. Galit na galit itong sumugod papalapit sa kanila. Kasama ang hindi nagpalit ng anyo na si Mang Nardo, pero nahawakan ito ni Lolo Efren. Iginapos ng matanda ang katawan ng anak. Si Bibo naman ang humarap sa pinuno ng aswang. Tumalon siya sa ere, pasugod sa papasalubong sa matandang bakoro. Ilang beses niya itong pinagsususuntok sa muka, pero naiiwasan yun ni Lola Celia. Gumanti ito ng kagat sa kanya at tumama yun sa kanyang kamao na may suot na liabe. Tila napapaso itong napaatras at kumaripas ng takbo, papalayo sa kanilang kinaroroonan. Ang mga asong gubat naman ay nagbalik sa anyo nito bilang mga tao. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang walang malay. Iginala ni Bibo ang kanyang paningin at nakita niya si Lolo Efren na maluwaluwang pinagmamasdan ng anak na walang tigil sa pagpupumiglas para makawala sa pagkakagapos sa tali. Lolo, ano pong gagawin natin kay tatay?
Mas makabubuti na yung nakatali siya para hindi siya makapanakit ng tao. Si Marlon, kailangan mahanap natin siya. Baka makuha siya ni Celia. Ngayon na lang nagiging malinaw sa akin ng lahat kung sino talaga ang matandang yon. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Ito na ang tamang oras para malaman mo ang tungkol sa totoong naging hidwaan namin ng iyong ama. Apo, humihingi na kagad ako sa iyo ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko. Ano po, Lolo? Hindi ko sinasadyang patayin ang iyong ina, Bibo. Ginawa ko lang yon para iligtas ka. Hindi naniwala sa akin ang iyong ama na isang aswang ang iyong ina, isang anak ng bakoro, at dahil mahal na mahal ng tatay mo ang nanay mo, hindi siya naniwala sa akin. Lolo, bakit niyo po ginawa yun? Bakit niyo po pinatay si nanay? Hindi totoong minahal ng nanay mo si Nardo. Kahit ikaw, Apo. Sadyang nagpalahi lang ang nanay mo sa tao para humalili sa kanilang lahi, para gawin kang aswang katulad nila. Hindi ako makapapayag na maging isa kang aswang, kaya gumawa ko ng gamot na magtatanggal sa iyo ng pagiging lahing bakoro. Ginamit lang kayo ni Leta. Binuhay ka niya para sa kanyang pansariling interes. Kahit na ano pa po sabihin niyo, Lo, nanay ko pa rin po ang pinatay niyo. Bakit inilihin niyo po sa akin to, Lo? Dahil yan ang magiging reaksyon mo, Apo. Kaya nga sinasabi ko sa iyo kanina pa, bago ko sabihin ang lahat ng ito, na patawarin mo ko, Bibo. Kailangan kong gawin yon upang mabuhay ka. At ngayon gumaganti na siya. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimula ng pagpaparami ng ukbo para patayin ako at bawiin ka. Sino po, Lolo? Si Celia. Si Celia po. Ang ina ng nanay mo, na lola mo. Hindi ko siya nakilala noon, pero ngayon na lamang ulit siya nagparamdam. Nagiiganti siya, Apo. At ngayon, inuna niyang saktan ang tatay mo. Walang masabi si Bibo sa matanda dahil sa mga narinig niya rito. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Hindi niya matanggap na ang mismong kalaban niya ay sarili niyang kadugo. Kaya ngayon, naiintindihan niya kung bakit ganun na lamang ang galit ng kanyang ama sa matanda. Matatanggap ko kung magagalit ka sa akin, Apo. Aalis na po muna ako, Lolo. Hahanapin ko po ang kaibigan ko. Apo, sandali. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Wala na po tayong dapat pag-usapan. Naniniwala akong may sarili po kayong dahilan kung bakit niyo po yung ginawa. Hayaan niyo po muna ako mapag-isa. Malalaki ang mga hakbang ng paa na tumakbo papalayo si Bibo. Malakidlat ang bilis niya sa pagtakbo at sa ilang minuto ay nakarating kagad siya sa bahay ni Lola Celia. Nalibot na niya ang buong bahay nito pero walang palatandaan na naroroon si Marlon. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang ilang patak ng dugo sa damuhan sa loob ng bakuran ng matanda. Sinundan niya ang bakas ng dugo at halos matulala siya nang makita niya si Marlon, buhat ng taong asong gubat. Lola Celia! Ano ginagawa niyo? Tulong, Tol! Tulungan mo ako! Pakawalan niyo ang kaibigan ko! Bitiwan niyo siya! Kung ayaw niyo pong tayong dalawa maglaban! Niloko niyo kami, Lola Celia! Ang taas pa naman po ng respeto namin sa inyo! Tumayo ang aswang at inihagis si Marlon malapit sa kanyang paanan. Nakita niya ang malalim na sugat nito sa tiyan. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa galit at kahit kadugo pa niya ito, kailangan niya ng wakasan ang pagiging halimaw nito. Alam ko darating ang araw na tuluyan mo kaming tatalikuran. Pinatay ng lolo mo ang anak ko at ilang taon ako nagtiis. Naghintay ako ng tamang pagkakataon para makaganti sa kanya. Sumama ka na sa akin, Apo! Hindi! Hindi kita, Lola! Walang lola na mag-aangad ng kapahamakan sa kanyang apo. At ni minsan, hindi hahangarin ng lola na masaktan ang mga mahal niya sa buhay. At hindi niya to hahayaang mangyari. Hindi na napigilan ni Bibo ang mga luwang kanina pa niya pinipigilang pumatak. Lalo na
Nang makita niya kung paanong nagpakahalimaw ito sa harap niya, mas lalo itong lumaki at tila naging dambuhalang aso. Pinatay niya ang anak ko, nanay mo, pero sila pa rin nakakampiyan mo. Dahil isa kayong halimaw, Lola! Kaya hindi po ako magiging katulad nyo! Hindi ko po kayo kakampiyan! Ilang saglit pa ay dumating na rin ang mga alagad nitong asong gubat. Mga nakangising tumutulo ang malapot nitong laway. Ikinakaskas na mga ito ang unahang paa sa lupa. Hindi na nga napigilan ng matanda ang mga alagad nito na hindi umatake kay Bibo. Sabay-sabay na lumukso ang mga asong gubat para patayin ang bata. Sinalubong niya ang mga ito ng kanyang kamao. Bawat bigwas niya ng suntok sa mukha ng mga ito ay isa-isa ring bumabagsak pasadsad sa lupa. Umaangil na parang asong galit na galit habang unti-unting nasusunog. Itinaas ni Bibo sa ere ang kanyang kamao at lumikhayon ng malakas na liwanag na nagbigay dahilan sa mga asong gubat para yumuko at pilit na itinatago ang mga mata. Patakbong sinugod ni Bibo ang mga aswang. Bumagsak ang mga ito sa damuhan habang nasusunog ang kalahating katawan. Hindi ako makapapayag na mauuwi lang sa wala ang lahat. Ang lahat ng mga pinaghirapan ko nandahil lamang sa naging apo kita. Tama na ang satsat mo! Matandang hukluban! Unti-unting natanggap ni Bibo na hindi na sila maaaring magkalapit pa ng matanda dahil magkaiba sila ng mundong ginagalawan. Sumugod sa kanyang kinatatayuan ang matanda at dahil sa mabilis ang naging pagkilos ni Bibo, nagawa niyang patamaan ito ng kanyang suntok sa iba't ibang parte ng katawan. Pasadsad itong bumagsak sa lupa. Akma na sanang lalapitan niya ito nang biglang lumukso sa kanyang harapan si Mang Nardo. Nakawala ito sa pagkakatali. Kasunod nito si Lolo Efren na habol ang sariling hininga. Ay! Hindi kita anak! Huwag mo sasaktan ang reyna ko! Taya ko to si Bibo! Anak niya po ko! Namumula ang mga mata nito at tinubuan ng mga balahibo sa pisngi. Matutulis ang mga kuko nito sa daliri. Iba na ang kilos nito habang nakadipa ang mga kamay na tangkang papasugod sa kanya. Apo! Hindi niya na tayo nakikilala! Hindi na siya ang tatay mo! Narinig ni Bibo ang malakas na pagtawa ni Lola Celia sa likod ng kanyang ama. Dahan-dahan itong tumayo at bumagsik ang anyo nito habang nakatingin sa kanila. Heto na ang magiging katapusan mo, Efren. Sa lahat ng ginawa mo sa aking anak, hindi ka pala kontento. Pati ang apo ko ay inilayo mo rin sa akin. Lolo, umalis na po kayo rito! Tulungan niyo po si Marlon! Sugatan po siya, Lolo! Pero, paano ka, apo? Kaya ko po ito, Lolo. Gagawin ko po ang nararapat sa kanila. Magtiwala lamang po kayo sa akin. Mabilis na kumilos si Lolo Efren. Nilapitan nito ang nakahandusay na si Marlon, saka binuhat papalayo sa kanilang tatlo. Muli niyang hinarap ang kanyang ama. Hindi niya napansin na nakalapit na pala ito sa kanyang kinatatayuan. Kaya paglapit nito sa kanya, ay nakalmot na siya kagad sa kanyang dibdib. Dumikit ang dugo sa kamay nito. Imbis na siya ang masaktan, tila ito pa ang namimilipit dahil sa sakit. Hawak nito ang kamay habang sumisigaw. Kitang-kita niya kung paanong napaso ang kanyang ama sa dumikit na dugo sa kamay nito. Anong nangyayari? Bakit ang init? Nakakapaso! Hindi ko na kaya ang sakit! Bumagsak sa lupa ang kanyang ama at dala ng kanyang pag-aalala ay nilapitan niya kagad ito, pero bigla siyang nilundag ng kulay itim na asong gubat. Kasunod ang kulay abong aso. Ito ang dalawang alagad ni Lola Celia na pinagmulan ng mga sugat ng kanyang ama. Mabilis niyang nailagan ng mga pag-atake ng mga ito. Halos manlaki ang mga mata ni Lola Celia nang sa pagsuntok ni Bibo sa katawan ng kulay itim na asong gubat ay lumubog ang kanyang kamao. Nabutas ang tiyan ng asong gubat at bumagsak ito sa lupa at nagmistulang kahoy ito sa sobrang tigas dahil nasunog ang katawan nito. Ano nangyayari? Paano mo yun nagawa?
Bakas sa mukha ng aswang na Bakuro ang takot nang makita ang kakayahan ni Bibo. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa nakahandusay na asong gubat. Maya-maya pa ay sumugod naman sa kanya ang kulay abong asong gubat. Isang malakas na sipa ang pinakawalan niya na tumama naman sa mukha ng aswang. Pasadsad itong bumagsak sa lupa. Sinundan niya pa yon na pagtuon ng kanyang tuhod sa sikmura nito. Mamamatay ka na ngayon! Halimaw ka! Sa pag-angat ng kamao ni Bibo sa ere, ay tila nabalutan ito ng malakas na kulay dilaw na liwanag sa mismong liabe. Pagbagsak ng kanyang kamao sa kulay abong asong gubat, ay kitang-kita ni Bibo ang pagbaon ng kanyang kamao sa tiyan at dibdib nito. Kumupi ang tiyan nito hanggang sa sumuka ng dugo at nagkikikisay ang katawan na parang nakukuryente. Tumayo ng tuwid ang bata at hinarap ang mismong pinuno ng mga aswang na nasa anyong dambuhalang aso. Habang naiisip niya na hindi niya na mababago ang kanyang tadhanang silang dalawa ng matanda ang maglalaban para sa kaligtasan ng nakararami. Susugod na sana si Bibo sa matanda nang biglang nagsalita si Mang Nardo. Kalmado na ito, wala na ang bakas ng pagiging aswang sa kanyang ama. Anak, huwag mo siyang labanan! Hindi niya alam ang kanyang ginagawa! Tay! Kayo na po ba yan? Nakikilala niyo na po ba talaga ako? Oo, anak. Nawala ang hawa ng pagiging aswang ko nang malagyan ako ng dugo mo. Totoo po ba, Tay? Napayakap si Bibo sa kanyang ama at nagunahang maglandas ang mga luha niya sa kanyang pisngi. Gumanti ito ng yakap sa kanya bago ito humarap sa aswang na si Lola Celia. Hindi ako makakapayag na maging masaya kayo habang ang aking anak ay matagal nang naaagdas na bangkay. Katarungan para kay Yeta. Igaganti ko siya! Pasigaw na sumugod ang aswang na Bakuro, papalapit sa kanilang mag-ama. Malakas na itinulak ni Mang Nardo si Bibo. Ito mismo ang humarap sa matanda. Tinamaan ng dambuhalang aso ng kalmot si Mang Nardo sa dibdib. Mabilis na tumayo si Bibo para tulungan ang kanyang ama. Saktong pagsugod ni Lola Celia ang pagsalubong ni Bibo sa matanda. Tinamaan ito ng kanyang suntok sa dalawa nitong binti, kaya't pasubsob itong bumagsak sa lupa. Mabilis na nilapitan ni Bibo ang nakahiga niyang ama at inalalayan niya itong tumayo. Binalot ng takot ang buong pagkatao ni Bibo nang makitang isa-isang lumilitaw sa kakahuyan ang mga asong gubat, ang mga biktimang tuluyang nahawa sa pagiging aswang na Bakuro. Tay, tumakas na po kayo! Kailangan niyong umalis dito! Anak, hindi kita iiwan. Hindi mo sila kakayanin. Ay, wag po kayo mag-alala. Tutulungan po ako ng mutya ng kamandagdang alakdan na ibinigay sa akin ni Lolo. At higit sa lahat, alam ko pong hindi po ako pababayaan ng Diyos. Halos ipinagtulakan ni Bibo ang kanyang ama para tumakas. Pero hindi umalis si Mang Nardo dahil kitang-kita nila ang pagsugod ng mga asong gubat sa kinaroroonan ni Lola Celia. Wala nang inaksayang pagkakataon si Bibo. Nagmamadali siyang lumapit sa nakadapang si Lola Celia dahil tuluyan nang naulul ang mga asong gubat at maging ang sariling amo ay inatake ng mga ito. Ito ang magiging kapalit kapag sumapit ang pulang buwan na hindi nito naiharap ang Supremo sa tapat ng liwanag ng buwan. Isa-isa niyang dinampot ang mga asong gubat na nakakagat sa braso ni Lola Celia, na nung mga oras na yon ay bumalik na sa pagiging tao. Ibo, wag! Lumayo ka na! Umalis na kayo! Wala akong karapatan para iligtas mo! Patawarin mo ako, Apo! Hindi ka dapat nadamay! Pinilit na tumayo ni Lola Celia at hinarap mismo ang mga sariling alagad. Kahit naguguluhan si Bibo sa mga nangyayari, ay wala na siyang ibang inisip kundi ang iligtas ang kanyang Lola Celia. Maya-maya pa ay pumikit ng mariin si Bibo at sa pagmulat ng kanyang mga mata ay biglang kumalat ang liwanag sa buo niyang katawan. Tila napaso ang mga nilalang sa liwanag ng suot niyang mutya. Lahat ay nasunog na parang uling. Bumagsak sa lupa ang mga naabong asong gubat at ang paa ni Lola Celia
ay nadamay sa pagkasunog. Lola, dadalhin po namin kayo sa ospital. Hindi na kailangan na po. Patawarin mo ko. Nagpadala ako sa galit. Hindi ko sinasadya. Lola, sige na po, nakikiusap po ako. Tutulungan ka po ni Lola Efren. Magagamot niya po ang pagiging aswang niyo, Lola. Pero sa ngayon, kailangan po namin kayong madala sa ospital. Hindi na, Apo. Kailanman ay walang kagamutan ng pagiging aswang ko. Iwanan mo na ako rito. Nangangako akong magpapakalayo-layo na ako at hindi na kita guguluhin pa. Nardo, patawarin mo ko. Talagang nasaktan lang ako sa ginawa mo sa aking anak. Tay, iligtas po natin si Lola. Oo anak, hindi natin siya iiwan dito. Yumuko si Mang Nardo at binuhat si Lola Celia. Samantalang si Bibo ay sumulyap muna sa lugar upang tiyaking wala nang natitirang aswang na bakoro. Hindi masamang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa taong nagkasala ng mabigat sa mga tao. Si Bibo na masaya sa nangyari ay hindi pa rin makapaniwalang may saysay ang dugo niya at napagaling niya ang kanyang sariling ama. Nalaman ni Bibo na dahil sa katas ng kamandag ng alakdan na ginamit para magamot ang sugat niya, ay binigyan ng lakas ang kanyang dugo para makapagtanggal sa lason o hawa ng pagiging aswang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may isang batang may dugong kayang lumaban sa kahit na anong kamandag ng mga hayop. Pati na ang pagiging aswang ay kayang malunasan ng kanyang dugo. Sa tulong ng mutya ay muling naibalik ang katahimikan sa baryo. Kinabukasan ay napatayo si Bibo sa kanyang kinauupuan nang magising si Lola Celia. May swero ito katabi si Marlon. Naitakbo nila ito sa pinakamalapit na ospital. Kaya lang ay kinailangan ng mga doktor na putulin ang mga paa ni Lola Celia. Si Bibo naman ay nagamot na rin ng sugat sa kanyang dibdib. Lumabas nga sa laboratorio sa pagsusuri sa kanyang dugo na ang dugo niya ay may kakayahang magpagaling sa tuka ng ahas, kagat ng aso at lason. Bilang donor ng dugo at antidote sa biktima ng tuklaw na mga ahas, ay hanggang sa kasalukuyan ay tumutulong pa rin si Bibo sa mga tao. Isa na siyang ganap na doktor at hindi isang albularyo. Ibinaon nila sa lupa ang mutya ng kamandag ng alakdan at liabe sa loob ng garapon. Si Marlon naman ay siyang pumalit na albularyo ng kanilang barangay sa tulong ni Lola Celia, habang si Mang Nardo naman ay bumalik na sa pagiging masayang ama para kay Bibo. Patunay lang na ang pagpapatawad sa mga nagkakasala ay ang magbubukas sa pintuan ng panibagong pag-asa. At ang lihim ng nakaraan ay magiging bahagi na lamang ng isang ala-alang kailanman ay hinding-hindi nila makakalimutan.